Sa mga sinaunang paniniwala, ang kwago ay babala ng isang paparating na trahedya o kapahamakan, sakit at kamatayan. Madalas kasi itong maiugnay sa hiwaga at kababalaghan dahil karaniwang aktibo sa dilim. Pero unti-unti ring nagbabago ang pagtingin sa kwago sa ating modernong panahon. Sa mga kabataan, ang kwago ay sagisag ng karunungan. Kaya nang sunod-sunod na magpakita ang mga kwago sa ilang lugar sa Kamaynilaan, naging palaisipan ito sa marami. Tulad ng isang adult Philippine Scops Owl na isinuko sa Valenzuela. Minsan, tina-turn over lang dito sa family park. Mga nahuli nila na pumasok sa kanilang bahay. Iba naman po sa mga barangay animal control team. Kung minsan naman, mismong sa parke raw namumugad ang mga kwago. Ang Scops Owl ay isang uri ng kwago na endemic o sa Pilipinas matatagpuan. Hindi raw ito agad mapapansin kapag nakadapo sa puno. Sa gabi rin aktibo ang Scops Owl para maghanap ng pagkain. Pero ang mga kwagong ito daw ay tila nawili na sa syudad. Sunod-sunod na namataan ang ilang Philippine Scops Owl sa Quezon City, Las Piñas at Caloocan. Hep hep hep! Huwag magpanik mga ka-wonder. Hindi ito bad omen o masamang sinyalis. Recently po kasi hatching season po nung mga owl po natin. May nakatira po kasi talaga na mga Scops owl po at iba pa pong wildlife animals po dito sa loob ng Metro Manila po. Kung mapuno po sa area nyo, possible po may nakatira doon. Ang tatlong juvenile Scops Owl na ito o mga inakay, kadalalan daw sa opisina ng DENR o Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City. Dumating po sila sa amin, nestling talaga. Sobrang halos wala pong balahibo. Then after some time po na gantong pinapakain namin sila, nag-develop na yung balahibo nila. After ilang weeks, nagbabago ulit yung kulay nila. Ang pagpapalit ng kulay ng balahibo ng mga inakay na kwago, palatandaan daw ng maayos na paglaki ng mga ito. Mahihain sa personal, ano? Ano pangalan niya? Ay, wala pang pangalan buwan. Sana old. Yan, yan ang pangalan niya ngayon. Sana old. Saan niyo po nakuha yan at kailan niyo po nakuha? Sa Valenzuela City po, noong May 5 po. Saan siya? Sa puno siya, sa building. Nahulog daw po sa puno. Yung nanay po kasi, tinuturuan niya po yung anak niya mag-ano. Kaya po siya lumipad. Ano to, pagkagabi, umiilaw mata niya? Opo, active din po sila eh. Tingin ko ito, pagka naturuan pa, pwedeng utusan mag-withdraw sa ATM. Ganon? O talino siya. Tingin mo. Oo, gano'n. Sana all! Iya pa yan! Hindi adilaan niya, tsaka inamoy-amoy niya. Dito sa DENR Biodiversity Management Bureau National Wildlife Research and Rescue Center ang nagiging tirahan ng mga kwagong nasasagip sa Kamaynilaan. May nakuha kaming ganyan, tatry namin i-nurture hanggang maging adult at lumilipad na. Kung kaya niyang mag-survive, I think nasa namin fit for release, nire-release natin. Kaya naman sa susunod na mapadpad ang mga kwago sa inyong lugar, huwag itong katakutan at huwag natin itong hulihin. Hayaan natin silang makalipad sa sariling mundo at mabuhay ng malaya.
Ang mga hayop, mabangis man o maamo, may sadyang puwang sa ating mundo. Sa loob man o sa labas ng ating tahanan, sikapin nating hindi mapagkaitan ang mga ito Sana all! ng karapatang mabuhay.